Pambansang Awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kaya basta sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay ginagang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magdidinig. Lumang ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ama naming mapagmahal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa pag-uumpisa po ng araw na ito, gabayan mo po sana kami at bigyan ng lakas ng loob upang malampasan namin ang mga pagsubok na aming haharapin. Naniniwala po kami na hindi mo kami pinababayaan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maunawaan ang mga bagong kaalaman na ilalatag sa aming harapan sa mga sandaling ito. Gabayan mo po ang bawat isa na patuloy na kumakalap ng panibagong kaalaman upang makasabay sa bagong hamon na ito ng buhay. Panginoon, batid namin ang aming mga kakulangan. Patawad po sa aming mga nagawang pagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat, Panginoon, sa pangunawa mo sa amin. Salamat po sa pagmamahal. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Rastavi Elementary School is learning by innovating and nurturing knowledge and skills. Welcome and mabuhay! Sa ating hinahangaang tagapamahala ng mga paaralan sa Rizal, Dr. Jerry D. Rania, sa mga tagamasintong purok ng Taytay South Office, Hinang Rizal at Garcia at Ginoong Melitson Arborin, sa aming napakasipag na gurong namumuno sa paaralan, Dr. Jean Corazon at Musiko, mga kagalang-galang na pinuno ng barangay at bayan ng Taytay, Kapitan Lazar Valera at Mayor Jory R. Gacla, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, lalong-lalo na ikagalang-galang Joan P. Calderon sa Committee of Education, mga masisipag na guro ng Rastavi Elementary School na hindi kapipilag sa hamon, mga magulang, mga stakeholders at mga mag-aaral. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Learning must continue, isang hashtag na lagi natin nababasa sa mga social media platforms. Nagpapaalala sa atin ang kalagahan ng pag-aaral. Patid natin lahat na malaking epekto sa pamumuhay ng tao ng pandemyang COVID-19. Lahat tayo ay nahihirapan sa kasulutong sitwasyon. Subalit ang pagkatuto o pag-aaral ay hindi dapat isawalang bahala. Karapatan ng mga kabataan na makapag-aral kahit anong hirap ang pagdadaanan natin. Maraming paraan upang matugunan ang pag-aaral ng mga kabataan. Hindi dapat masayang ang taong ito sa buhay ng mga mag-aaral. At para mapagtatugunan ito, kailangang magtulong-tulong ang bawat sangay ng mga publiko at pribadong ahensya katuwang ang mga guro at mga magulang sa iisang layunin.
ang pagpapatuloy ng edukasyon. Ngayon po ay maririnig natin ang Pangulo ng Samahan ng mga Guro sa Crestaby Elementary School. Atin pong palakpakan si Ginang Marilyn V. Season sa kanyang opening remarks. Snow Music Studios. Sa ating napakasipag na District Supervisor ng Taytay, Ginang Madonna A. Garcia, kumakatawan sa ating Division Superintendent ng Rizal, Dr. Cherry Lou D. Rapia, sa ating masigasig na punong guro, Dr. Jean Corazon F. Musico, Mr. Marty D. Serva, at Mr. Mel R. Udina, ang aming OIC at ICT ng aming paaralan. Mga walang kapagurang guro sa pangunguna ng mga great leaders, mga masisipag at matulunging magulang sa pangunguna ni Ginang Alma Balbin at ang mga opisyalis. Minamahal na mga mag-aaral, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa ating kasalukuyang taong panuruan 2020-2021, hindi maitatanggi ang mga hirap na dinanas natin dahil sa COVID-19 na nagdulot ng suliranin sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga bata. Dahil dito, ang paaralan ng Crestaby sa tulong ng Kagawaran ng Edukasyon ay nag-isip ng pamamaraan upang matugunan ang mga hamon ng tinatawag na New Normal Education. Mula sa pinagsamang galing at kakayahan na bumubuo sa paaralan, isinulong at pinagplanuhan ang pagbuo ng Learning Continuity Plan upang maging gabay sa ating mga bagong sistema ng pagtuturo at maitaas ang uri ng edukasyon sa ating mga mag-aaral. Sa kabila ng mga pagsubok, simula na magbukas ang taon, nagawa pa rin natin na malampasan at mapagtagumpayan ito. Dahil sa suporta ng bawat isa, higit sa lahat ng mga magulang. Kaming mga guro ay patuloy na magsisikap upang lalong mapabuti at madagdagan ang aming kaalaman para maihatid sa ating mag-aaral ang nararapat na kalidad ng edukasyon. Sa araw na ito ay panunuorin natin ang paglalahad ng mga naging programa at proyekto na isinagawa ng paaralan para sa pagpapatuloy ng edukasyon sa Crestaby Elementary School. Kaya't hinihikayat ko ang mga magulang at mag-aaral na patuloy tayong sumuporta at makiisa. Muli, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Season. Ngayon naman ay mapakikinggan natin ang mensahe at pagbati ng mga sumusuporta sa ating School Governing Council o SGC. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang ating action man ng Barangay San Juan, Kapitan Razal Z. Valera. Sa ating pong minamahal na head teacher, Mrs. Jean Corazon Musico, sa ating pong GPTA President, Mrs. Alma Balbin, sa mga guro at sa ating mga parents ng Crestaby Elementary School, sa inyong lahat, magandang araw po sa inyo. Ang inyong lingkod po, si Kapitan Russell Valera, ay muli po nagpupugay ng pagbati sa pagbabalik eskwela natin ngayong panahon ng pandemic. Alam kong marami sa inyo ang mga parents natin ay nag-aagam-agam kung paano po tayo makapagpapatuloy ng pag-aaral ng ating mga anak ng edukasyon, pang-elementarya sa ating paaralan. Salamat na lang po at ang ating DepEd po sa nais nilang mapagpatuloy ang pag-aaral ng bawat bata
ay tumutulong sa mga panahong ito na maisaayos po ang sistema ng edukasyon sa ating paaralang Crestabel Elementary School. Sa tulong po ng ating GPTA, tayo po ay magtatagumpay at wari ko ay matutupad pa rin natin ang hangarin nating makapagpaaral tayo tuloy-tuloy ng ating mga mahal sa buhay. Ang inyong pong Barangay San Juan ay katuwang ninyo sa pagtulong sa pagbabalik eskwela ng mga bata sa pamamaraan na ating pong gugunitain lagi ang sinasaad po ng IATF na social distancing at syempre po ang pagsusuot ng face mask kung kinakailangan ng physical presence ng ating mga mag-aaral sa pasukan na darating. Naway maging matagumpay ang hangarin ng ating DepEd na maituloy at maigapang natin ang mga mag-aaral natin sa paghubog sa kanilang kaalaman at ang kanilang mga hangarin matupad sa dako pa ron ay maitutuloy kahit na tayo ay under COVID-19 pandemic. Hangad po namin na kung ano man na maitutulong ko sa 10 sangguniang barangay, asahan ninyo. Kami po ay narito lang sa likod ninyo at handang tumulong sa kaya ng ating barangay. Nang sa gayon, ang barangay, ang pag-aaral ng mga bata, at ang pagtutulungan ng DepEd at ng ating paaralang Crestabel Elementary School ay magkakaisa upang maisiguro na ang ating mga anak ay makapag-aaral na maayos sa ating panahon ngayon. Magandang araw po sa inyo lahat at binabati ko pong kayo lahat ng isang makasaysayang kabanata ng pag-aaral sa panahon ng pandemya ngayon. Salamat po. And now, from the office of the Municipality of Taytay, representing our Honorable Mayor Joric R. Gacola, let us welcome Honorable Joanne P. Calderon for her message of support. Good morning mga best friend dyan po sa Crestabel Elementary School. Muli po ang inyong best friend Joanne Calderon ay patuloy pong bumabati at nagpapasalamat sa mga taong nagsisilbing frontliner sa panahon ng pandemya para makapagbigay ng dekalidad na edukasyon para sa ating mga kabataang Taytayenyo. Siyempre patuloy po ang ating pagsuporta sa continuity plan of learning modalities sa ating paaralan at ganun din po ang aking paghikayat sa kapwa ko mga magulang na patuloy po nating tulungan ng ating mahal na paaralan para lalo pa pong makapagbigay ng mga programa at proyekto na makakabuti po sa ating mga anak. Muli po, makaasa po kayo sa pangunguna ng ating butihing Mayor Joric Gacola at Vice Mitch Bermundo. Hindi po tayo titigil na talagang magbigay ng suporta para po sa Crestabel Elementary School. Muli po, maraming salamat at patuloy at sama-sama nating ipanalangin na matapos na po ang ating pinagdadaanang pandemya. Ang aking pagbibigay-pugay din sa ating napakasipag at napakabait na principal, Ma'am Mosico. Maraming salamat po kasampu ng inyong mga kasamahan sa inyong paaralan. Muli, maligayang araw at maraming salamat mga best friend. God bless! The message of our very supportive and generous District Supervisor, Mrs. Madonna E. Garcia. Pinuno ng paaralang ito, Dr. Jean Corazon F. Musico, sa mga guro, mga mag-aaral, mga magulang, mga stakeholders, at sa lahat ng naririto, magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi nga, ang puno ay nangangailangan ng mga sanga upang makalilim sa kanyang nasasakupan. Tulad ng isang pinuno, kailangan niya ang mga galamay upang mapatuloy na mapaunlad ang kanyang nasasakupan. At kayo iyon, mahal na guro at mga magulang. Kung wala kayo, ang lahat ng adikain ng punong guro ay di maisa sa katuparan. Kaya binabati ko kayo
sa inyong mga accomplishment na nagawa para sa mag-aaral at paaralan. Tunay nga na ang pagkakaisa at pagtutulungan ay napakalaking bagay para sa isang proyekto. Ipagpatuloy po ninyo ang inyong magandang adikain sa paaralan upang makamit ng mag-aaral ang kanilang mithiin sa pagtigil sa paaralang ito. You are the peacer of men, so continue giving hope, love, and blessings to everyone here at Crestville. So muli ang aking pagbati sa inyong tagumpay. Magandang umaga po muli. Ngayon naman po ay maririnig natin ang pagbati at pasasalamat ni Justin Ace B. Illarena, Pangulo ng CES Supreme Pupil Government. Magandang araw po sa lahat. In behalf of SPD Council, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pamunuan ng aming paaralan at lalong-lalo na sa aming mga guro na sa kabila ng kinakaharap natin ngayon ay nandyan pa rin po kayo na walang sawang sumusuporta sa amin para kaming matuto. Sa kabila ng hirap na hinaharap ninyo araw-araw, para sa amin ay hindi pa rin kayo sumusuko. Sabi nga po nila, laban lang. Kaya natin ito. Pandemic lang. At para po sa aking kapwa ko mag-aaral, ngayong panahon na may kinakaharap tayo na pandaigdigang pandemya at hindi tayo tiyak kung kailan ito matatapos o maibabalik ang pamamaraan ng ating pamumuhay. Ngunit ito'y dapat hindi maging hadlang sa ating pag-aaral, kundi isang inspirasyon at motibasyon. Kailangan nating ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa gitna ng pandemya upang mahasa ang ating mga kaalaman at kakayahan para sa ating kinabukasan. Tandaan, ang edukasyon ay isa sa mga pundasyon para sa maganda at masaganang buhay. Hindi lahat ng kabataan ngayon ay may pribilehiyo na makapag-aral dahil sa hirap na dala ng COVID-19. Kaya, dapat nating pahalagahan ang oportunidad na ito. Sabay-sabay tayong umahon mula sa pandemyang ito. Muli, mula sa pamunuan ng SPG, lubos po kaming nagpapasalamat sa aming paaralan at lalong-lalo na sa aming mga guro. Saludo po kami sa inyo. Salamat po at stay safe po palagi. And now, ladies and gentlemen, for the highlights of this event, to give us the state of the school address, let's welcome our brilliant school head, Dr. Jean Corazon F. Musico. Isang mapagpalang araw po ang ating ipinaaabot sa lahat ng sumasaksi at nakikinig sa palatuntunan ito. Ang ating unang State of the School Address ngayong school year 2020-2021. Kanina po ay narinig natin ang mga pagbati at mga mensahe ng pakikiisa at pagsuporta mula sa mga kasama natin sa School Governing Council na tumutulong upang maisakatuparan ang mga programa at mga proyekto ng ating paaralan. Bago po ipakita sa inyo ang ating mga naging accomplishments, nais ko pong pasalamatan ang mga naging katuwang natin. Simula sa pamahalaang lalawigan ng Rizal, sa pangunguna ng ating kagalang-galang na gobernador, Nini Henares. Ang pamahalaang bayan ng Taytay, Mayor Jory Gacolan. Sa kinatawan ng sangguniang bayan at namamahala sa Komite ng Edukasyon, kagalang-galang Joan P. Calderon. Siyempre po ang ating kapitan, ang kagalang-galang Russell Valera. Sa napakasipag naming PTA President, Ginang Alma B. Balpin,
ang SPG President na kumakatawan sa mga mag-aaral natin, Justin Villarena. Ang ating pong dalawang napakasipag na taga-Masid Pampuro, si Ginang Madonna E. Garcia at Ginoong Meriton R. Birin. Lagi po sila nakaalalay sa ating paaralan. At higit po sa lahat, ang ating napaka-energetic na Schools Division Superintendent, Dr. Charilu D. Repia. Sa kanyang mapusong paglilingkod at pamumuno na di matatawaran. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Sa panahon ng tinatawag nating New Normal, ang kagawaran ng edukasyon sa pamumuno ng ating kalihim, Dr. Leonor Morales Briones, ay nagbigay ng katiyakan sa bawat mag-aaral na hindi hahayaan ng DepEd na sirain ng pandemya ang edukasyon at kinabukasan ng mga kabataan. Kaya't inilunsad niya ang programa at reformang Sulong Edukalidad. Ito ay naglalayong maitaas ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng collaboration at suporta mula sa mga leader ng akademya, mga tagapagsulong, mga stakeholders, mga kinatawan mula sa ehekutibo at lehislatibo, at lahat ng maaaring maging katuwang ng paaralan sa pagpapatuloy ng makalidad na edukasyon para sa lahat. Bilang tugon ng paaralan elementary ng Crestville at upang matiyak ang pagpapatuloy ng edukasyon sa kabila ng banta ng pandemya na kinakaharap ng buong mundo, tayo ay naglunsad ng Basic Education Continuity Plan na nagsisilbing gabay natin sa pagpaplano gamit ang mga mahahalagang impormasyon, ang mga results ng survey, ang mga feedbacks mula sa mga magulang, mga guro at mga mag-aaral. Siyang nagiging basihan ng mga programa at proyektong kasalukuyang ating ipinatutupad sa paaralan bilang suporta sa mga pagbabagong dala ng new normal setting. Sa tulong ng mga key teachers, CESICT team, at mga grade leaders, masusing pinag-aralan ang mga datos na nakalap mula sa iba't ibang online surveys upang mabuo ang Learning Continuity Plan. Nakatulong din ito upang mabilis nating mapili ang pinakaangkop na modality na ipanatutupad ngayon sa paaralan ng Crestville, ang Printed Modular Distance Learning. Sa pagsisimula po ng school year 2020-2021, noong ika-5 ng Oktubre, maayos po nating naisakatuparan ang pagsasagawa ng Printed Modular Distance Learning sa lahat ng antas mula kindergarten hanggang sa ika-6 na baita. Ang 894 na estudyante o 100% po ng ating mga mag-aaral ay nabigyan natin ng mga kinakailangan nilang learning resources at ganun din ang mga guro. Sila po ay 100% ding nakasubaybay sa kanilang mga distance learning gamit ang iba't ibang paraan ng komunikasyon. Nandiyan po ang group chats, messenger, FB pages, FB group page ng paaralan, sa pamamagitan din po ng regular na text at calls, at regular weekend kamustahan. Dahil po dito, maayos na nilang naisasagawa ngayon ang aming modality, Printed Modular Distance Learning. Dahil dito, ipinaaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga magulang, mga mag-aaral, at higit sa lahat sa mga gurong nagpupunyagi at masigasig na di sumusuko at patuloy na gumagabay. Nagbibigay ng mga karagdagang gawain tulad ng activity worksheets, mga performance tasks, at mga supplementary reading materials bilang support
sa kanilang pag-aaral. Ngayong taon po ay naglungsad ng 4 na priority projects ang ating paaralan. Ito po ay nakapaloob sa ating Enhanced School Improvement Plan. Sa tulong ng ating SGC, ang mga programang ito ay patuloy na pinatutupad upang suportahan ang pagpapatupad ng ating School Learning Continuity Plan. Una po, nariyan ang ating CES Reach. Ito po ay programa na tumutulong sa pag-abot sa ating mga learners na considered at risk of dropping out. Making follow-up for those lagging behind and learners who have incomplete grades at ang pagpapataas o pagpapanatili ng enrollment sa ating paaralan. Makikita po sa susunod na videos ang mga accomplishment ng ating programang CES Reach. Panoorin po natin ito. CES Reach is a continuing education system raise enrollment along with care and health program. Students, their parents, and educators around the world are feeling the extraordinary ripple effect of the novel coronavirus as schools are shutting down and quarantine methods are being ordered to cope with the global pandemic. While governments and health officials are doing their best slowing down the outbreak, global education systems are collaborating to collectively respond and provide quality education for all during these difficult times. This program intends to help everyone in providing quality education for all, even in these exceptional times. Sa pagtaguyod ng edukasyon sa kabila ng pandemya, ang ating paaralan ay gumawa ng mga programa na tutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral upang magkaroon ng maayos at kalidad na edukasyon. Bilang tagapagtaguyod ng edukasyon, tayo ay nakikiisa sa pagsulong ng kahalagahan ng pagpapatuloy sa pag-aaral. Ang CES Reach program ay tumutugon sa iba't ibang paraan ng pag-abot sa mga magulang at mag-aaral sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa panahon ng pandemya. Karunungan mental at pangkalusugang pisikal ay pinapahalagahan sa programang ito. Naman ito ng stem ng flower. So, stick sa kayo. Ang Project CES Performs ay nakatuon po sa lahat ng mga gawaing pang-mag-aaral. Sa pag-unlad ng mga kaalaman at pagkatuto gamit ang modular distance learning. Dito rin nakapaloob ang reskilling, upskilling at updating ng mga learning competency skills, mga pedagogical approaches, mga training for teachers, at siyempre for the improvement of teachers and teaching learning process. Ito po ang mga naging accomplishment ng ating proyektong CES Performs. Panoorin po natin ang susunod na video.
Ang ikatlong proyekto at programa ng ating paaralan ang tinatawag na CES Pairs. Ito naman po ay programa ng paaralan tungkol sa pagpapatibay ng internal at external stakeholder partnerships upang matugunan ang mga kailangang suporta nito sa pagpapatuloy ng pagpapatupad ng ating school learning continuity plan. Marami po tayong mga naging katuwang, mga volunteers at mga katulong na stakeholders mula sa iba't ibang sektor ng ating gobyerno na siyang naging dahilan para ang ating learning continuity plan ay patuloy na naisa sa katuparan. Ang susunod na video ay ang mga accomplishments na naisagawa natin sa ilalim po ng program na PAIRS. Project says PAIR, Community Engagement Support through Parents' Active Involvement and Responsive Stakeholders. This project aims to provide safety and health measures among students and develop resiliency in the community, specifically with 90% acceptance from parents, community, and to build strong partnership with stakeholders to support school projects. Sa ilalim ng ating batas na RA 9155 or Governance of Basic Education Act of 2001, ang ating estado ay naniniwala na ang mga miyembro ng ating komunidad ay dapat maging kabahagi sa pagpapatupad ng mga adhikain ng ating paaralan. Sa ilalim ng Project CESPAIR, ang school administrator, mga guro, mga magulang, local government units at iba pang sektor sa ating komunidad ay magpatuwang sa mga proyektong pangkaunlaran ng ating paaralan. Ang CESPAIR ay nakatuon din sa maayos na kolaborasyon ng paaralan at ng mga stakeholders. Bago nagsimula ang school year 2020 to 2021, ang mga magulang, LGU, mga guro, kasama ang school administrators ay nagkaroon ng masusing talakayan tungkol sa pagpapatupad ng school learning continuity plan sa panahon ng pandemya. Ito ay sinundan ng Brigada Eskwela 2020 Virtual Kick-Off Ceremony na muling dinaluhan ng ating local government official at mga magulang para ipahayag ang kanilang walang humpay na suporta sa gawain ng ating paaralan. Sa ating pong minamahal na head teacher, Mrs. Jean Corazon Musico, sa ating pong GPTA President, Mrs. Alma Balbin, sa mga guro at sa ating mga parents ng Crestville Elementary School, ang inyong pong Barangay San Juan ay katuwang ninyo sa pagtulong sa pagbabalik eskwela ng mga bata sa pamamaraan na ating pong gugunitain lagi ang Ang kagawaran ng edukasyon ay naglatag ng learning modalities na naangkop para sa ating mga anak. Tayo ay makikiisa at tutulong sa kahit na maliit na kaparaanan lamang para sa pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. Sa ngalan po ng opisyales at miyembro ng GPTA, kami po ay taus-pusong sumusuporta sa bayanihan sa paaralan. Naniniwala po kami na tayo ay magtatagumpay basta tayo ay may pagkakaisa at pagsuporta. Kami po ay handang mag-alay serbisyo anumang oras na kami ay kailangan.
Ang lahat ng ating stakeholders ay nakatala sa ating Registry of Stakeholders at bawat tulong o donasyon na natatanggap ng ating paaralan, pinansyal man yan, serbisyo o kagamitan, malaki man o maliit, ay nakatala sa ating DepEd Partnerships Database System. Sa loob ng ilang buwan mula nang simulan ang implementasyon ng Learning Continuity Plan, ay maayos nating natugunan ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral sa modular distance learning. Isang patunay na kung ang bawat miyembro ng komunidad ay magtutulungan para sa ikauunlad ng paaralan, walang batang maiiwan pagdating sa edukasyon. Ang ikaapat at isa sa pinaka-priority project ng eskwelahan ay ang BRB4 program. Ang baranggayan para sa bawat bata bumabasa. Ito po ay para sa pagpapaigting ng ating reading campaign sa bawat mag-aaral, katulong ang mga magulang na nagsisilbing volunteers at co-teaching parents ng mga bata. May mga gabay-aral tutors din po tayo at mga katuwang sa barangay na tumutulong sa ating paaralan upang maipatupad ang programang BRB4. Ito po ay upang masiguro na sa darating na araw, wala ng bata sa Crestville ang di nakakabasa. Mapapanood po natin sa susunod na video ang mga accomplishments ng ating programang BRB4. Bago po ako magtapos, muli po ay ipinahatid ko po sa inyo ang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng sumusuporta at mga nakikiagapay sa ating ginagawang pagpapatuloy ng edukasyon sa ating paaralang elementarya ng Crestville. Sulong Edukalidad, Sulong Lupisad, Sulong CES Bulings. Isang mapagpala at masayang araw sa ating lahat. BRB4 or Baranggayan para sa bawat bata bumabasa is a program that intends to introduce modalities of teaching beginning reading and remedial reading depending on the grade level and literacy of the child. Engage parents, LGU, and other stakeholders to participate and sustain the implementation of BRB4 program in Rizal Province. Promotes family literacy across Rizal by enhancing parents and guardians' involvement. Pusong adhikain ng lusan, baranggayan para bawat bata bumabasa. BRB4 ang tawagin, mga magulang at komunidad tungkol sa dito, ano kaya ito? Diba? Ating ang basahin, Jael. Ito, basahin natin. Jael, oh. Sa
Pangulo ng ating General Parent Teacher Association, Ginang Alma Sibalvin sa kanyang closing remarks. Sa ating walang kapagurang pumuno, sa ating mga napakasipag na mga guro, sa mga kapwa ko magulang, sa mga mag-aaral ng Crestabel Elementary School, mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang karangalan po sa akin na magbigay ng pangwakas na mensahe ng programang ito. Bilang kinatawan ng mga magulang, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga guro sa patuloy na paggabay, pagpupursige at pagmamalasakit sa aming mga anak para may pagpatuloy ang pag-aaral ng aming mga anak sa gitna ng krisis na ating kinakaharap. Sa mga kapwa ko magulang, hinihikayat ko po kayo na mas lalo pa nating paigtingin ang pagtsatsaga sa pagtuturo at pagsubaybay sa ating mga anak. Sa aming mahal na paaralan, kami po ay nangangako na kami ay susuporta sa mga aktibidad ng paaralan para sa lalong ikaunlad nito. Kami po ay nangangako na handang tumulong para sa kapakanan ng bawat batang sessions. Muli po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay nga pong nakakataba ng puso ang mga narinig nating mensahe ng pagsuporta at napanood nating mga accomplishments na nasa katuparan ng paaralan bilang tugon sa patuloy na pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral. Umasa po tayo na sa sama-samang pagkilos at pagkakaisa ng lahat ay makakamit natin ang minimithing tagumpay. Sulong edukalidad,